Sabay-sabay. Aming Diyos, maraming salamat sa panibagong araw ng pagkatuto. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Naway gamitin namin ang aming kaalaman sa paggawa ng tama. Amen. Amen. Sa naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, pakiayos ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga kalat na nasa saek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaya na kayo maupo? Salamat po, Inibigay. May mga lumiban ba sa klase ngayong araw? Martin. Martin? Amen. Sino pa? Delinger. Dito ba si Lenny? Shine. Wala. Okay. Dapat ang lumiban ngayong araw. Tama ba? Tama. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang ating alituntunin sa Silita na Laguna. Basahin. Pumasok ng maaga at handa. Pangalawa. Makinig at igalang ang guro at kaklase. Magtaas ng kamay bago magsalita. Panatilihin malinis ang silid-aralan. Gawin ang mga gawain sa tamang oras. Iwasan ang pagdaraya at maging tapat. Naintindihan? Yes, Taas ang kanang kamay. Kaliwang kamay. Ibaba, magaling. Ngayon naman, ay pag-uusapan natin kung ano ang natalakay natin noong nakaraan. Yes, Christian? Ano ang natalakay natin noong nakaraan? Sexualidad. Sexualidad. Ano ang nasa sexualidad, Christian? Ay, sige, example. Yes. Quickly, maaari mo bang tulungan si Christian? Hindi, kung ano lang yung natalakay natin nung nakaraan. Yes. Sa iyo. Moralidad, ma'am. Okay, Ang moralidad. ay tumutukoy sa kamatayan ng tama at mali na gumagabay sa kilos ng tao. Ito ay nakabantay sa moral, konsensya at pagpapahalaga. Okay lang. Maraming salamat. Lahat na nabanggit ay natalakay natin noong nakaraan. Tama ba? Kung tama, itaas ang kanang kamay. Pakibaba. Kunin ang inyong mga kwaderno at ballpen. 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon naman, may makikita kayong larawan na nasa screen. Ano kaya ang nais ipahatid dito? Anyone? Yes. Corruption. At maraming naghihirap na At maraming naghihirap. Maraming salamat. Ano pa? Yes, Tarek. Maraming taong nakulong dahil sa korupsyon. Napulong na sa corruption. Yes. Maraming salamat. Lenny? Para sa sariling kapakanan. Yes, Bernard. ghost project mo sa nang ipang pala kurap-kurap. Tama. Lahat ng ito, yes, meron pa yung relatively. Maraming nahihirapan umahon sa kahirapan dahil sa mga korupsyon. Okay. May naghihirap at may nahihirapan dahil sa korupsyon. Ang korupsyon ay isa siya sa mga isyong moral na ating tatalakayin ngayong araw. Ang iba rin dito ay fake news. Hindi lahat ng nasa balita ay totoo.
natin ang panguna sa mga isyong moral. Ano ang fake news? Yes. Rizilin. Yes, ano ang fake news? Maling impormasyon sa diyang ipinakalat. Maling impormasyong sadyang ipinagkakalat. Ano kaya ang magiging epekto pag yung fake news ay naipahatid through social media? Yes. Kaan mo nga example ko katong dahil sa drama nilang kuanahan nilang clarix mga kanin. Wala daw sila example ang tinuod there na So, mas na ano na kanang madamang may pinagawa pa hindi naman sila kuan sa lalin lang yung kanyang mga kaklase. Base sa role play na itinahagi noong nakaraan. At ano ang kailangan at dapat natin gawin kung may fake news? Yes, Clarence. Para sa amin na dapat natin gawin ay dapat tignan natin kung ano ang mga kung ano ba ang tama o ano ba ang dapat natin gawin. Dapat gawa tayo ng tulad na ang ginawa namin na dapat i-verify natin kung ano ang tama. Okay. Maraming salamat. Bigyan niyo yung mga sarili ng 5 bagsak. Ang fake news o ang pagkakalat ng maling impormasyon ay maaaring magdulot ng pagkalinlang sa iba at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya, mararapat lamang na lahat ng mga nakikita natin, lalo na sa social media, ay i-fact check natin. O alamin natin kung ang source bang na mga ito ay totoo at credible. Oo. Naintindihan ba? Ang pangalawa naman ay cyberbullying. sabay-sabay. Pang-aapi gamit ang teknolohiya. Pang-aapi gamit ang teknolohiya. Ano ang maaaring epekto ng cyberbullying? Yes, Charisse. Stress, trauma, pagkawalan ng tiwala sa sarili. Na-experience mo na ba ito, Charisse? Yes, ma'am. Kailan? Yes, meron ba? Yes, ma'am, nakabit na siya sa, like, for example, sa ko, ma'am. Nakabit ako sa barangay kaya nang ginapost kita ko niya sa social media. Tapos yung mga ipakaulawan, yes, ma'am, of course, napadali siya diri na sa Google. So, katudayan siya, ma'am, wala na ginako siya ng Carla, kaya na-stress na ko na trauma. Ang akong ibagis na ato sa barangay para makuha na mo kung ano sakto ba nang ginagawa para makanayin na siya kung information kung kanila ginagawa sakto ba na siya. Magaling ang iyong action, Clarex. Dapat na pag naka-experience kayo ng cyberbullying o kayo o may impormasyong mali na napakalat through social media o anumang social websites, marapat lamang na inyong i-report. Magaling ang action na ginawa ni Clarence. Ngayon naman, Sexual harassment. ano ito? Hindi nais-nais na kilos o salita ng mga sexual na kahulugan. Sexual harassment, hindi kanais-nais na kilos. Hindi lang yung salita. Kasama rin dito ang kilos. Ano ang magiging epekto ng sexual harassment? Yes, Judy. Takot, trauma, paglabas sa hindi. Takot, na-experience mo na ba ito, Judy? Or may narinig ka na ba na nangyari? Okay, ano yung nangyari? Kanang moral na wala na sila kaya sila problema wala na sila ng kakasya na sila saon nila Naroon sila kay... Sumana? Nawiran sila. Nabastos. Mayroon pa ba kayong narinig o mga experiences na naisipahagi? Wala na. Ang sexual harassment ay talagang nagdudulot ng takot at trauma sa isang tao. Sino yung tao na yun? Yung biktima. Para sa
iba, para sa nakagawa ng mali, wala lang ito. Pero sa taong biktima, grabe yung takot na naranasan niya. Example lang ha, nakita na ko niya sa news, nga katong gi-rape. Yan, hipag Yung sa bigot tawad, lagi-lagi na yun. Kung 12 years old. 12 years old siya sa news, di ba? Yes. Ang trauma, wala na to sa bata, kaya namatay naman siya. Pero sa yung parents, di ba? Kung sa mga po, taga-dito, mamog sa mga taga-dito, sad nga po, alhado na sila para sila mga anak. So, dapat lang yun nga, i-secure na ito itong mga anak. Aside from that, hindi kita ng drugs, di ba? Kaya ang issue ko lang ito kay, nakita yung bata kay nag-drugs ko diya. So, mura siya, kita, gibaslan siya. So, na-experience siya nila mismo sa ilang family ang trauma na pwede nila maagian because of drugs. At ang pang-apat naman na issue moral ay ang corruption. Ano ang corruption? Sabay-sabay? Paggamit ng posisyon para sa sariling interes. Ano kaya ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon? Yes. Ang kasalukuyan yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon is about sa corruption, ma'am. Kanang kulang sa transparency, bigam man tapos ang mga pamahalaan is kanang ginakorrupt nila ang parla because kulang o broke ang mga tao na ginana. Hindi masyadong napaparinggan ang mga tao. Ano pa? Yes. Christian. Corruption. Ngayon, ano ang nangyari sa Pilipinas ngayon? Base sa news na yung nakita, base sa nangyayari sa paligid. Ang corruption ng nangyayari sa Pilipinas is naghirap man. Natin na, dapat na balita man is naibutang ng Pilipinas. Yes. That's last year. Yes, ma'am. So, wala ng corruption ma'am, nakautang sila. Kaya mga kwarta, hindi gusto sa mga mamamayan, ilaan ng ikot sila na pang kaugaling nun. So ilang bulls. Meron pa ba? Ma'am, Yes. kung dahil sa korupsyon ay maraming proyektong ang hindi natatapos o di kalidad nga nakahuman siya mga example sa katong ang flood control project kaya imbis na ang kwarta is ipalit nila sa mga kanang ligon yung mga materials is cheap ilang kamalit ang kwarta is ilang ginabusa. That's why ang flood control is dali na nakabuba. Huwag ang sitwasyon sa Pilipinas kaya issue siya na magdadayon na dapat. Yes. Bigyan ng limang bagsakin yung mga sarili. Ngayon naman, tatalakayin natin ang dignidad ng tao. Ang dignidad ng tao ay likas na halaga ng bawat tao na kailangan nating igala At hindi apilin. dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang dignidad na inaangkin. Yes. Okay? Ano naman ang responsibilidad at pananagutan? Ano kaya ang kaibahan nila? Krishna. Yes. Ano ang kaibahan ng responsibilidad at pananagutan? Sa responsibilidad is kanang tungkulin yung mga dapat ko sa buhaton din ang pananagutan kay kanang pag-ako ko sa salamat wala ka nang gano'n. Sa resulta, Nalibog siya gamay. Okay, padayan, Krishna. kahit ang punta sa sala ay mutabuhan. Sige, yes, ano pa? Thank you. Ano pa, Quickly? Ang responsibility tungkol na dapat natin gawin. Katulad sa ating ginagawa ngayon mag-aral ng mabuti. Tungkol natin mag-aral ng mabuti para sa kinabukasan natin. At ang pananagutan naman is kung ano ang ating nagawa naman ay kailangan natin pananagutan yun dahil mali ang ating ginawa. Okay, maraming salamat. Tama ang inyong mga opinion.
sa responsibilidad at pananagutan. Ngayon, basahin sabay-sabay kung ano talaga ang responsibilidad. Responsibilidad. Tungkulin na dapat gawin. Pananagutan. Pagtakot sa resulta ng ginawa. May sitwasyon ba sa iyo, nga nangyari sa iyong sarili, na tinimbang mo kung ano ang iyong responsibilidad at pananagutan? Aside sa example ni Britney. Okay? Yes. Erica. Erica na lang wala. Ay, nasi Enrico. Ay, Enrico. Yes. Naa ba ka experience? Diba? Aside sa share ni Britney na natimbang nimo ang responsibilidad o pananagutan. Na nagamit mo siya. Example, sa eskwelahan, sa balay, sa community. Abangan ako kung mga ikaw na katimanan akong manghod. Then, so, sa tanang panagutang ay ang panagutang ka, Nalibog si Erica Gamay. Any help? Yes, Lenny? Kailangan mo siyang panagutan dahil nakagawa ka ng mali. Okay, thank you. Meron pa ba? Yes, Enrico? Okay. Naintindihan ba ang responsibilidad at pananagutan? Oo, ma'am. Ngayon naman, mayroon akong grupong binuo dito. Group 1, Group 2, at Group 3. Kung marinig nyo yung pangalan, tumayo sa harapan upang na-distribute ko kayo sa inyong mga grupo. Okay, Group 1, Christian, Fitly, Lenny, Junie, Judy. Group 2, Desireel, Clarex, Charisse, Angel, Shine, Bernal. Group 3, Bugsahan, Bisamito, dito. Erica, Krishna, John Philip, at Enrico. Okay? Basahin ng sabay-sabay. Group 1, Corazing poster at slogan. Umili ng topics. Stop fake news. No to cyberbullying. Respect human dignity. Be honest, show integrity. Group 3, nalaman, mensahe, integridad. Organisasyon, kooperasyon, That's 100 points. At ipaliliwanag nyo ito sa harapan. Gawin na ng 5 minutes. Timer starts now. Okay, group 1. Dito. Group 2 din sa tunga. Group 3 dito. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lahat? Ay, no. Group 1 na lang muna. Group 1, ibahagi sa harapan.
Di. Ang fake news ay isang maling impormasyon na pinapakalat na parang totoo. Kaya kung makakita kayo ng post, dapat mo muna suriin ang mga source para iwas sa fake news. Nagpapakita ng pagpili lang sa mga tawag, hindi pagkakaunawa. Kapag hindi natin sinijip ang source, basta natin i-share lahat, mas lalo natin pinagkalanan ng fake news. Kaya bago mag-click, mag-isip muna at mag-verify kung tama ba ang iyong nakita na mga post o sa social media o ano ba yan. At ang katotohanan ay importante dahil dito tayo natutunan kung ano ang tama at mali at kailangan talaga natin yung gawin kasi para iwas na din sa mga ating mga masamang gawain. Sino ang gumawa? Limang bagsak. Maraming salamat. Pangalawang grupo. Okay, magsimula. Ang larawan ay mukhang kita ng mga at hawak sa kanyang laptop. Mukhang malungkot dahil nagbibigitan sa kanyang sa mga mensaheng nasa kanyang paligid. Sa gaya ng Igor Alonso, Yosu Absi, nagpapakita ito ng cyberbullying gamit ang social media. Nakasulat sa kanyang laptop ang salitang word stars, rumors, destroy, bully, kill. Ito ay, ang ibig sabihin nito ay, ang sakit sa salita o chismis ay magdulot ng isang malalim na sugat sa damdamin ng isang tao. Kahit hindi ito tunay at online lamang ay tunay ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Ang difference ay verbally ay isang inaampi dito ang mga depressed, pressure, and stress. Ang online mensahe sa larawan ay magbigay ng kamalayan sa cyberbullying. Malaga ang magiging mabait at maingat sa paggamit ng social media. Maraming salamat. Limang bagsak. Panghuling grupo. Sige, ulit po. Ang nakalagay sa amin ay tapat na pamamahala ng mga bansa at korupsyon. Ang aming mensahe ay tungkol sa korupsyon. Ang korupsyon ay paggamit sa kapangyarihan sa pagsariling interes. At dahil dito, nagagamit ang pondo na dapat para sa mamamayan. At dahil dito maraming proyekto ang hindi natatapos at di pa natatapos. Kapag hindi sapat ang mamumuno, naapektuhan ang edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo ng gobyerno. Maraming taong naghirap dahil sa maling paggamit ng pera ng bayan. Ang korupsyon ay humahadlag sa pag-unlad ng ating bansa. Mahalaga ang katapatan at integridad sa pamamahala. Ang isang leader na may malasakit sa mamayan mas inumuna ang kapakanan ng mamayan sa sariling interes. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang balat ng pamamahalaan. Kung dapat ang pamahalaan magiging maayos ang sistema at mas uunlad ang bansa. Bawat mamayan may responsibilidad na maging mapanuri at nakiisa laban sa korupsyon. Sa pagkakaisa at integridad, makakamit natin ang tunay na kaunlaran. Hindi lamang ang mga leader kung may kungkulit ng tayo at kapag na papel na magpapagpili at katapatan ng palimutan. Kaya na mga grabe ang ba?
project? Ay, project. Ang group project ay patungkol sila mga hindi na rin mga karang kailan na pura ko na kwento dito lang para na din sa boss magbuli mga Maraming salamat. 5 bagsak. Mari na bumalik sa inyong mga upuan. 5, 4, 3, 2, 1. Pakiayos ng inyong mga mesa. Wala na doon sa labas ko na ghost project na dahil tiniraw ko ng aking pera ang pera na dapat lipatok ko ng eskwelahan. Magaling ang inyong ginawa. 5 bagsak naman. Ang yung mga poster, slogan na yung ginawa ay makukulay. Aside from that, may mensahe talaga na naiparating ng maayos sa akin at sa inyong mga kaklase. Kaya naman, dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Reminder, basahin. Long quiz next meeting. Takdang alin, ipaliwanag ang pagkakaiba ng responsibilidad at pananagutan. Itaas ang kanang kamay, kaliwang kamay. Lahat ay magsitayo. Paalam sa inyong lahat.